Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay atin namang pag-uusapan at magbibigay po tayo ng update dito sa ating pambato na si Chelsea Manalo para sa Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico sa November 16. Kasi ngayon is nagbanta na po ang mga Pinoy matapos hindi na bumoto dito sa Miss Grand International ay isusunod daw nila ang Miss Universe. Okay? So ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin in this video. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So at this point is ihatid po natin ang mga sariwang kaganapan dito sa Miss Universe 2024. At ang pinaka-latest po ngayon mga kapolitika is inilabas na po ng Miss Universe itong kailang mag-schedule dito sa gaganapin na beauty pageant competition sa Mexico sa November 16. At inilabas na rin po ni Chelsea Manalo itong official na headshot niya dito sa kanilang competition. Okay, so makikita natin dito itong kanyang official na headshot. So dito ay nagbisita rin kasi ako, bibigyan natin ng reaction itong hindi na pagsali ni dito sa Miss Grand International ng ating pambato na si CJ Opiaza. Kasi nitong nakarang araw is sali pa sa top 10 itong si CJ. But yung pinaka-latest po ng update ng Miss Grand International is wala na po siya sa top 10 but pasok pa naman sa top 20 itong ating kandidata mga kapolitika. Okay, at marami nga ang nagtatanong doon bakit wala na daw at hindi na ganoon ka-active ang mga Pinoy dito sa mga botohan at sa pagko-comment doon sa kanilang social media. And nakita natin doon na nagtatanong itong mga taga-ibang bansa what happened daw dito sa Philippines. Okay, so dito ay hindi ba daw tayo nag-vie or hindi ba daw tayo nakikipag-compete dito sa corona? Kasi unlike talaga dati na talagang nakipag-away tayo, nakikipagbardagulan tayo dito sa ibang bansa na kinakailangan na tayo talaga yung makasungkit ng corona. Okay, kasi ngayon is napapansin ko hindi na po big deal sa mga Pinoy yun mga kapolitika at talagang kasi parang nadala na tayo. Okay, at nakikita ko nga doon sa base sa mga post sa social media ay isusunod daw nila itong Miss Universe na i-boycott dito sa mga botohan kasi napapansin na ng mga Pinoy na talagang tayo ay pinaglalaruan, pinagkakitaan at ginagamit tayo dito sa promotion ng kailang business. Okay, at in fact nag-post nga itong si Mr. Nawat the other day na kung saan is hindi daw i-count yung mga boto na kung saan is hindi nagpo-follow doon sa kanyang social media page. So dito is makikita natin na nadala na ang mga Pinoy kasi nga itong botohan dito sa Miss Grand is free. Okay, so wala pong bayad ang botohan dito at kahit ganun pa man is hindi na nga talaga ayaw na nono na ang mga Pinoy dito sa kailang mga pakulo. So how much more dito sa Miss Universe na may bayad po ang botohan, so mas lalong hindi iboboto ng mga Pinoy itong Miss Universe. Kasi dito nga sa Miss Grand ay malamig na ang pakikitungo ng mga Pinoy na ayaw bumoto, how much more doon sa MU. Okay, so ganun po ang mga nangyayari dito at mga ganap sa social media. Kasi napapansin ko mga kapolitika ay dito kay Atisa Manalo at kay Michelle D na kung saan is grabe at all out yung suporta ng mga Pinoy ay ganun din naman, hindi rin naman basis yun na top 1 ka sa botohan ay ikaw na makakapasok doon sa top 5. Okay, sana kung ipapasok ka sa top 5 but the fact na pinagkakitaan lang tayo ay mas okay pa na mag-rely lang doon sa performance ng ating mga kandidata kasi yun naman din ang ginagawa ng taga-ibang bansa na nanalo dito sa kanilang beauty pageant competition. Okay, so at napapansin rin natin dito na pinaglalaruan na lang ng mga organization na ito yung ating damdamin. Okay, kasi parang ando na tayo sa peak na kung saan is tayo ay umaasa na mananalo tayo or mapasali tayo sa top 5 at bigla nilang pinuputol yan mga kapolitika sa pamamagitan ng pagkalaglag ng ating pambato kahit alam naman natin na mas deserve yung ating mga ipinapadalang kandidata. So ngayon hindi na po big deal sa atin ang corona. Okay, tayo kumbaga ay audience na lang at tagapanood na lang dito sa kanilang beauty pageant competition kasi ito ay 85% na business na lang.
Okay, so 85% negosyo na lang itong kailang beauty pageant. Hindi na po ito celebration ng mga kababaihan at wala na po yung competition sa isa't isa. And so far, ito po yung ating update dito sa Miss Universe at i-update ko rin po kayo from time to time sa mga kaganapan dito sa ating mga kandidata. And mga kapolitika, ano ang inyong opinion dito sa mga sinasabi ng netizen na isusunod daw nila sa pag-boycott sa pagboto itong Miss Universe? Okay? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.